ba? Yun ang maganda. But what is the bad and the good about being sexy? Mabilisan lang. Ano ang hindi maganda? Ano ang maganda about being, being perceived? Hindi naman ang perceived. Sexy naman talaga kayo. I think, Tito Boy, susundutan ko yung sinabi ni Aaron kanina na minsan na stereotype ka na katawan ka lang, na walang laman yung utak mo. Parang That can hurt, ha? Yes. So, I think that's the bad side ng pagiging sexy na minsan akala ng mga tao, yun lang yung kaya mong gawin. But on the contrary, pag nagde-develop ka ng katawan mo, you're smart enough to develop that body So, alam mo yun, kahit na may ganun kang naririnig, part of it is, nasasabi mo pa rin na hindi. I was able to build this kind of physique kasi I think I'm smart enough. Kasi hindi lahat nakakapag-build ng ganung klaseng physique. Ako naman, I like that idea kasi hindi lang yan doon sa sexy, ha? On the macro discussion, yung parang mas malaking discussion, showbiz, pag sinabi kang artista, artista ka lang Ako nagre-react ako doon kasi napakahirap ng buhay ng isang artista. Totoo, Tito Boy. Di ba? Na parang, artista ka lang, dali-dali naman ang trabaho mo, iyak-iyak lang, tawa-tawa ka lang, papogi ka lang, di ba? When in fact, it's a job. It's a decent job and it's not easy. Totoo. Di ba? Ikaw, Aaron, pagdating doon sa diskusyon kung ano ang bad and good about being sexy. Well, actually, halos same lang nung kay Luke. Kasi ang inaano nila pag, kunyari, ako naghubad, sunod-sunod yung hubad. Si Aaron, puro ganyan lang yan. Hubad lang naman yan But, tama si Luke. At kumbaga, yung katawan na yun, kumbaga parang inano ko din minold ko din yung sarili ko to be confident, of course. And, syempre, kumbaga, may mga bagay na yung mga bashers, nandyan lang talaga yan And at the end of the day, kumbaga, alam mo sa sarili mo na hindi to basta katawan lang. Hindi to basta parang para lang mag-fantasize nyo or what. Kumbaga, ito yung gusto ko. And syempre, at the end of the day, tumatanda ka na. Gusto mo kahit paano ma-build yung confidence mo sa sarili mo. And again, I say, I have a story. I mean, beneath the body, I have a soul. I have a story. I have pain. I have joy, di ba? Pero nakita ko yung latest pictorial mo. Ganun kayo kakomportable talaga sa katawan mo? No, I saw that pictorial, ha? Hindi, yung last. Ano yun? That was my birthday shoot po. No, Thanks to Alex Posilero. Pero nung nakatayo ka, alam mo ito, kaibigan ko to, nung nakatayo ka, tapos dito kita naka-robe ka lang. Tapos nakikipagkwento ka, parang wala lang. Parang wala na Tito Boy, pero talagang tinatingin ako sa may baba, sinisecure ko kasi baka may dumungaw. Okay. Kasi talagang tinanggal ko yung suot ko, pero syempre kailangan secure yung side na to. Ang noticed pinapakita ko that. lang po is yung the tattoo. The tattoo, oo. Tapos na-notice ko rin, kasi nilalagyan ka ng, was that oil? Yes, po. Hindi kayo, as models, don't you guys feel commercialized? Don't you feel, for lack of a better word, commodified? Yung parang nagiging commodity ka, pag ganyan. Hindi naman. Hindi naman po, Tito Boy. Actually, dinadaan ko lang sa tawa. Kumbaga, sige, go, more. Lagyan mo pa. At saka kilala mo ang mga tao. Kilala ko. No? Comfortable po ako, Tito Boy. Importante That's important kasi talaga. nung nilalagyan ka ng oil, hindi ka naman nailang, hindi ka naman, di ba? Mas sumasayaw pa ako. Correct, masaya. Para mas magaan lang. Right. As long as nararamdaman mo naman, Tito Boy, na hindi ka na-exploit or what, you don't need to When do you know that you're being exploited? Siguro pag, kunyari, obvious na sinasadya na may... Okay. You would know. Na-experience ko yun, Tito Boy, pero ayoko na ipangalanan during parang a movie, pero okay na po yun. Hindi, without having to name names. Nasabi mo na rin lang. Sa isang pelikula, anong nangyari? Parang, ano po, Tito Boy, yung plaster. Kailangan ko mag-plaster. Okay, tabi-tabi po, mga nanay, ang mga bata, ang aming pinag-uusapan ay maselan. Okay. Kailangan ko mag-plaster. Kailangan yan minsan sa mga pelikula may plaster. And then what happened? Tapos parang cameo role lang ako doon sa movie na yon. Tapos, hinanap ako, and then pagpasok niya, sabi niya, bakit sila naglalagay yan? Ako na maglalagay niyan. And then sabi ko, sige po. Tapos, feel mo na parang may something, pero hindi ako umangal. I was too young, and syempre, kumbaga, sa industry natin, baka sabihin ng arte naman. Pero looking back, ang feeling mo na abuso ka? That time. Okay, alright. I get that. Kasi, ang leksyon naman doon, pag pinagdadaanan to ng mga batang artista, say no. And say it, di ba? Sabihin mo, sandali po, di ba?